Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Hi guys, mayong adlaw and today is March 4, 2026. Yes, and kagabi nga sinabi namin sa inyo na nakapag-decide na kami na tatawid na tayo ng Egypt from Israel. And then bago tayo nag-decide, sinigurado muna namin na ito ba yung safest way or at least isa sa safest way na option. So nakapag-coordinate na tayo sa PH Embassy dito sa Israel and then sa PH Embassy din sa Cairo, Egypt. So kumbaga, yung arrangement from here hanggang sa border ng Egypt, PH Embassy dito yung kausap natin. And then binigay nila yung number naman ng Cairo kasi paglagpas naman natin ng border ng Egypt, ang susundo naman sa atin yung PH Embassy. PH Embassy doon sa Cairo, Cairo, Egypt. So yeah, let's pray. Kasi syempre, again, bago to sa ating lahat. Tapos, apat kami, magkakasama kami. For sure naman, safe naman to pagpalaan tayo ng pong may kapal. And tignan natin, isasama namin kayo sa journey namin para at least talagang ma-document namin kung ano talaga yung nangyari sa atin or mangyayari sa atin. Ganun pa din, ang ganda ng panahon sana. And mas maraming ang sasakyan na now. Kagabi, siguro 2 beses lang nag-alarm. Alam nyo kung ano yung nakakalungkot. Ito na yun, nung nalaman na nung mga Filipino ditong nagwo-work, na uuwi na tayo, ganyan. Siyempre, medyo may lungkot. Parang ang hirap magpaalam din sa kanila. Kumbaga kasi tayo parang, tatakasan na natin yung gera. Pero sila may iwan sila dito. Tapos sabi di ba ni Kuya na okay na bahala magpaliwanag sa Pilipinas. Sabihin niyo doon na okay kami dito. Yes, wag sila mag-worry. May trabaho naman kami dito, okay kami dito. So alam niyo yun, may iwan na sila dito sa gera pero yung moral nila ang taas-taas. Tapos ina-assure pa nila na okay sila dito na may iwan natin. So actually yun yung medyo, yun nga talaga, ay grabe, kapag ka pala na-experience nyo talaga yung ganito. Totoo. Grabe, meron talaga sa inyo something lagi na, ay naku, nakakakurot talaga. Ito na si Norby. And si Ate Rosalie. Excited na. And nandito na yung sundo natin. In-assist tayo ng PH Embassy si Miss Jo. Hi Miss Jo. Finally, nag-meet na tayo. Thank you po. Diba? Siya yung talaga nag-aano sa atin. Nag-a-assist sa atin. And si Miss Pat. Kasi, hi Miss Pat from PH Embassy. Ang babait nila. Sila pa mismo yung maghahatid sa amin. Maraming salamat po. Pag-pray natin na while nasa kotse tayo, huwag nating marinig si Serena Dalrymple. At saka si Saka si Belia Flores. Kasi, di ba, ang hirap kapag nasa sasakyan. O, tara. Sana makauwi na talaga tayo. Ito yung mga sumundo sa atin. Hello po. Ito yung sasakyan natin. Ihahatid niya tayo tayo dun sa magpipick up sa atin. Na bus. Papunta ng Egypt na border. masarap. Buti pa si Norby, papunta siya ng UK, ang sosyal. Papunta na walang pera. Tara, God bless us all. And nandito na tayo sa meet-up. Ayan, i-coordinate ulit tayo ng PH Embassy. And then, ito yung mga sasakyan ata. Iba't ibang lahi ito guys ha. Ito, ang nag-initiate talaga nito ay Tourism Department ng Israel. Kumbaga, program nila sa mga gusto na nga mag-cross ng border and then coordinated with embassies. So, kasama yung Philippine Embassy. Ayan, may media ulit. Tignan natin. Kasi meron naman kaming mga fill out na form kung magiging smooth. Ang dami naman natin na turista. Alam nyo guys, naniniwala talaga kami sa power of prayers talaga lalo now. Kasi yung una kasing inoffer sa amin to, ang alis 3 PM. So ang dating niya na sa Egypt gabi. So nagpray kami na sana magkaroon ng 10 AM. And then yung pangalawang prayer naman namin
sana sunduin kami ng embassy sa Egypt. And then yes din, susunduin din. So kumbaga, lahat ng pinag-pray namin para yung ma-feel nyo na safe Makampante tayo. O yung safety namin. Yung kasi inisip namin, sana merong umaga na alis. Yes. Pangalawa, sana from the border sa Egypt, merong susundo sa atin. Oo. And then lahat naman yun ibinigay ni Lord. So kaya sabi namin, maybe ito talaga yung this is a perfect. sign. So, Ito kumuna na, tayo. ito yung perfect na time na mag-go na tayo. Kasi di ba kapag yung prayer mo ibinigay sa'yo, yun na yun. Dapat talaga very specific talaga pagdating sa prayer. So ito yung magiging bus siguro natin. 3 naman if ever. So kapag mas marami tayo, siguro naman pasok tayo sa banga. At saka nga meron namang fill out na form para sa reservation. Lahat yun coordinated through PH Embassy. Ipinapasa din sa atin. Ito na yung may hawak ng list ng mga sasakay. Kasi di ba meron nga tayong fill out na po. Daming media. So ayan hanapin natin dyan. Actually kahit dun sa hostel namin, basta tumunog yung alarm, may medyang naghihintay. Hanapin natin yung list natin. Akyat na tayo. Thank you po, Miss Jo. Miss Pat, thank you po. Maraming salamat po sa tulong. Yes. Kita-kits po ulit. Salamat po. Tignan natin kung meron pa tayong seat. Marami pa naman pala. Kahit saan na daw na bus, pwede na. Settled na tayo sa bus. Ang magiging, syempre, alam niyo naman, may konti pa tayong anxiety sa Serena Dalrymple. So yun yung question, paano kapag tumunog yung alarm? Awa naman ng Diyos, hindi pa tumutunog. Wag naman sana. Ano kaya ang gagawin? Bababa? Ihinto lang ba kami? O magpapatuloy? So, at least ngayon, mas nawala rin yung kaba namin kasi akala namin nung una kaunti lang. Yun pala 3 buses tayo. So, ang dami nating turista. Akala talaga namin nung una baka mamaya 4 lang kami, 5, 6 or maliit na sasakyan lang. At least ngayon, mas mapapanatag kami marami. So, ang magiging biyahe natin ay 5 hours. So, palagay namin, ito ulit yung magiging pinakamahabang 5 hours ng life namin. So, let's pray. And basta kapag meron kaming pwedeng ipakita sa inyo, pakita namin sa inyo para talaga kasama namin kayo sa journey. May ba chocolates pa Yay! Ang tawag nila dito, Holy Chocolates kasi from Holy Land. And then, aakyat yata dito. Ano yung aakyat? Yung parang deputy director. Parang meron yatang message. And ano naman, ina-assure nila na yung top priority nila ay ang kaligtasan nating mga... Thank you for being in Israel. This bus will stop also in Aqaba and in Taba. Okay? If you got an SMS with change of flight or something, try to call the company, okay? If you need anything from us, you can contact us the same way you contact us in the form, in the email, and with the driver, okay? Don't worry, everything is okay. Thank you for being here, and enjoy the view. Remember, you're still tourists here, so enjoy the view. It's a very nice land, very nice country, and thank you very much. Enjoy. Yes. Thank you. Ayan, yun nga. Yung top priority daw nila ay ang kaligtasan ng mga turista. Actually, para mas maging tayo, secured yung feelings, sasama sila. So para rin tayong may mga tour guides per bus. Tapos ang nangyari, from 3 buses, 2 na lang kasi mas kaunti daw. Enjoy daw natin yung view. Tourist pa rin daw tayo. I-feel pa rin daw natin na tourist tayo. So, by this time, medyo mataas ulit ang moral. Ano tayo? Walang kaba kahit paano. So, yun yung pinapa-feel sa atin na safe tayo makakarating. And then, sinasabi din na
simula nung nagsimula yung ganito 2 years ago, wala daw kahit isang turista ang nasaktan. So let's pray na yung kapalaran natin ganun talaga, magtuloy-tuloy. And this is it. Yung 5 oras nating journey ay magsisimula na. God be with us. Lord Jesus, kayo na pong bahala. Mapayapa at ligtas na ligtas po sana kaming makalabas ng Israel at lalo na makauwi din sa Pilipinas. God bless us all. After mga 1 hour, no, 1 hour or 1 hour or 30 minutes, meron tayong pa bus stop. Actually, yung feeling para talaga kaming turista. Diba, may bus stop pa. Tapos ano daw guys, mag-stay tayo dito ng 25 minutes. Tapos yung unito natin, parang ano siya, maliit na mall. Itong area na to, mas parang normal siya. Bukas yung mall, tapos may mga restaurant. So tayo, maghahanap lang tayo ng toilet. Kasi, magta-travel pa tayo ng 2 hours and 45 minutes. Mas madadaanan pala natin, makikita natin yung border din ng Jordan. Yun yung tinutudtod natin. Pasensya na kayo kung maaluga, puro cellphone lang talaga ginagamit natin para hindi tayo makaagaw ng pansin. Mga 2 hours and 45 minutes na lang, makakatawid na tayo. Pag-pray nating mabuti. Alam nyo, magpapakaalis kami, syempre meron kaming umaandar na namin yung pagiging traveler natin. You know? Parang gusto namin, nasa Cairo na rin lang, tara na nga, mamasyal muna tayo. Let's see, papakiramdaman natin kasi ang lapit din ng Egypt sa kaganapan. Baka mamaya, di ba? Talaga siya, kumbaga nasa circle din siya eh. Baka mamaya sa isang iglap, sa kagustuhan naming mamasyal pa. You know, di ba? Pero ang hinihingi naming sign na Enzo, for example, wala naman kaming choice. Yung next flight halimbawa, kinabukasan pa. Alangan namang mag-ano lang kami, mag-stay lang kami sa room. So kapag ganun, kahit isang araw, mamamasyal kami, nasa Egypt na rin lang naman tayo. Guys, mga 1 hour na lang, nasa Taba, Egypt na tayo. Pero ito, gusto namin sa ipakita. Alam nyo ba na yung kabilang side nito, Jordan na. Yan yung mga bundok na nakikita nyo. Parang mga canyons. Yung mga canyons. Tapos wala siyang harang. Siguro nga, yung naging pinakaharang niya na nga mismo, yung canyon or yung mga bundok. So Jordan na yung nakikita natin sa left side natin. Tapos nga pala, bigla na lang tumunog yung mga alarm. Yun pala, nakalimutan nila magpalit ng location sa Tel Aviv pala yun. Diyos mio, nagkatinginan na naman. Nagkatinginan yung mga tao sa bus, yung nag-alarm. Diyos mio. Ayan, mga 1 hour na lang. Makarating nawa tayo ng ligtas sa Egypt. Ay, ito na guys, nakikita na namin yung border. Ito, yung nakikita nyo parang bakod lang. Ayun yung border niya. Yung parang mga alambre. Tapos, nag-message na rin sa akin yung smart, welcome to Jordan. Tapos after mga 1 minute, welcome to Israel ulit. O, yan yung border nila. Tapos tignan nyo naman yung nasa likuran. Diba parang painting. Ay, may ostrich yun. Parang hindi totoo. May ostrich. Saan? Ayaw nga, malayo-layo. Ay, may mga animals na May dyan. mga animals. So, baka kaya meron ng meron ng border para hindi makatawid. Diba? Grabe yung view. Nakikita ko kasi ngayon sa cellphone. Para talagang wallpaper. Guys, ito na yung airport ng Jordan. King Hussein International Airport. O, lagay ko lang sa ilalim, baka magkamali ako ng pronunciation. Grabe yung airport nila. Paglipad, bundok na kaagad. Sarap naman magpalipad dyan ng aeroplano.
I mean, yung palipad tayo or pababa. Ang ganda ng view. Parang ano na lang, oh. Mga 5 minutes walk, nasa ano na tayo, Jordan na tayo. Ay, tapos from here, nakikita na yung ano nila, city. Ayun, oh. Wait lang. Ayan, kahit pa paano. Yung community pala. Diba? Abot tanaw natin ang Jordan. Tapos mamaya naman, if ever nasa Egypt na tayo, 3 bansa. First stop, nandito tayo sa Eilat. Meron pala rito bababa. So side pa rin po ng Israel. Parang ito yung kanilang resort town or resort city. Alam niyo kung ang iconic doon. Pag tumingin ka sa kaliwa, Jordan. Pag tumingin ka naman sa kanan, Egypt. Nandito tayo sa Israel, pero natatanaw natin yung Egypt and then yung Jordan. Diba? So iconic. Tapos ano ba sa mga signage nila? Merong beaches na nakatuon. Kasi nga talaga to, baka ano to, yun nga, beach town or beach city, parang ganyan. So diba? So kung baga pagka naligo ka dun sa beach, pinapaliguan mo, beach na ng ano, na Anyone wants to go to the central bus station? and then, Jordan ang harap mo, and then, isa pa, Sorry? Egypt. Ang ganda nung dagat guys, kasi naging beach talaga siya. Tapos ang daming naliligo dun sa unang beach. Dolphin Beach. Ang tawag doon ay Dolphin Beach. Ito wala masyadong tao. Parang sarado eh. Sinarado Ah, sarado, okay. Tapos ano, kung makikita nyo sana siya ng malapitan, ang ganda rin ng kulay ng dagat. Blue no. Blue, tapos ano malinaw. Ayaw nga sarado nga dito. Yung kanina nadaanan namin, grabe. Ang daming naliligo. Oh, tapos yung katapat ayan, Jordan. Ganda rito sa area na to. Ayan. Siguro mga 10 minutes na lang nasa border na tayo. Ayan o, naliligo sila. Tapos meron pa silang dalang mga tents. Diba, ang relax lang nila. Parang hindi dito feel yung tension. Ito pa. So parang ano talaga siya, beach town, ganun. Ito oh, ang habang beach nito. Diba, meron silang mga tents. Ayan, ang ganda ng kulay ng dagat. Kitang-kita nyo na. Ayan o, ang linaw. Ano dito? Normal. Ang dami ng turista actually. Meron pa nga kanilang tourist bus eh. Ayun, meron pa mga naliligo din dito. Ayan. Para kang nasa Pattaya. Ganun siya. Ay, Ito, tapos ito na tourism. border na yata to. Ay, oo. Border na. Diba? Ang lapit lang sa border. Tapos may beach. O yung sinasabi namin sa inyo, eto, nandito tayo sa Israel. Tapos yung nasa tapat natin, yun yung Jordan. And then, dito, paglagpas natin dito, Egypt na. So nasa border na pala tayo. And after 5 hours, nandito na tayo sa Taba. And then, nandito na yung border papasok ng Egypt. So, eto medyo kinakabahan kami ng ferry ride kasi medyo na-confuse kami. And yun, tignan natin kung ano magiging, ano natin, kahinatnan natin. Pagdadaanan natin. Pero bago yun, para pampatanggal muna ng kaba, pakita lang muna namin sa inyo yung dagat. So guys, bago tayo pumasok or tumawid ng border, pakita lang namin sa inyo to. Sayang naman ang moment. I-take advantage na natin. Ito yung dagat. Oh. Ang linis ng tubig. I mean, ang linaw. And then, ito. Ito yung part ng Israel. Julit-julit. Natutuwa lang ako kasi 'di ba, very fascinated ako or kami sa mga borders. Tapos, ito Jordan. Ayan, Jordan yan na side.
And then, eto na. Pagpasok natin dito, ito na yung border. Ayan, ito naman, papasok na to ng Egypt. So mamaya na namin kayo balitaan. And then, yung mga info kung paano kami nakapasok. Meron ba kaming visa? Anong visa gamit namin? So later na paglagpas natin ng immigration. And finally, welcome to Egypt. Hindi tayo makasigaw. Oh, ang smooth naman kasi meron sa ating nag-assist talaga. O, tara, labas muna tayo. May sumundo rin sa atin, mamaya na lang. Pipila pa pala tayo. Ito na yung van natin, hinihintay tayo. As in, organized na organized yung pagsundo talaga sa atin. Grabe. Kumbaga, alagang-alaga tayo dito sa Egypt. Thanks. And kompleto na tayo, nadagdagan pa tayo. Nandito si Dr. Yani. Hoy, huwag kayong loloko-loko. Doktora, tapos dalawang nurses. Huwag kayong ganyan. Bawal sila magkasakit sa amin. Oo, diba? Kaya alagang-alaga tayo. Secure na secure tayo. So far, so good. Sinundo pa tayo mismo ng PH Embassy dito sa Egypt. Si Consul, no? Si Mismo. Consul Oo, Crystal, pati si Crystal, Sir and JM. then si Sir JM. And then ngayon, meron daw ata tayong free hotel pa. Free hotel. Tas Hanggang doon ihahatid may tayo. food po, di ba sabi? So tingnan natin. Grabe, alaga-alaga naman tayo. Thank you so much. Thank you so Egypt much Embassy. po. PH Embassy. Yes. And after 12 hours, nandito na tayo sa Cairo. It's 5 a.m. So, ang daming nangyari in between. Kwento na lang namin sa inyo bukas. Gusto lang namin sa inyo ipakita yung room habang maayos pa. So, dito, pagpasok, meron naman ditong mini fridge. May initan dito ng water. And then, nandito yung cabinet natin. Tapos, dito naman yung toilet natin. Ang laki ng toilet. Nandito yung sink, merong bidet, and then nandito yung bathroom. Okay rin na yan. Tapos, labas tayo. Ito yung ating beds. 2 single beds. Actually, malaki yung room. Malawak. Tapos mas kaunti lang yung mga something-something. Kumbaga, malaki na nga yung room, tapos hindi siya sumikip kasi ang daming nakalagay. And then ito, napaka-komportable naman. Meron pa ditong desk, and then meron ditong table, and then meron ditong chairs. And then ito, provided din to sa atin ng Philippine Embassy dito sa Egypt, yung one night stay natin. And siguro bukas na natin pakita kasi meron ditong balcony. So pahinga muna tayo. Bukas tayo mag-check heart. Ang daming naganap. Isa to sa pinaka mahabang araw ng buhay natin. Pero syempre, isa din to sa parang kahit papaano masaya dahil kahit papaano wala na tayo sa gera. Nandito na tayo sa Egypt. So kita-kits tayo bukas. Good morning everyone. Today is March 5. And ito yung view natin sa ating veranda. Ngayon, asikasuhin na natin yung mga flights natin pauwi ng Pinas. Ang hirap din mag-rebook kasi via call yung Ethiopian Airlines. And ang dami ring affected na flights. Kaya minsan yung waiting time, minsan 2 hours, 3 hours, ganyan. So, pakita lang namin sa inyo. Ito ang itsura dito sa Cairo. Or at least dito sa malapit sa hotel natin. Actually, kagabi, ang dami namin nadaan ng magagandang mga establishments or architecture. Ganito yung mga kulay. And then yung iba naman may red. Yung luma, yung dating. Tignan natin kung makakalabas tayo. Imimit daw tayo mamaya ni Vice Consul at 2 p.m.
para siguro marinig niya yung plano natin. Today is March 5, 2026. Ito na yata yung pinaka masarap na tulog namin. At yung pinaka-tuloy-tuloy, I mean, Yes. wala tagang ano guys, gising na for hours. Yes, dire-diretso. Actually, hindi siya nagigising siya kasi sa sobrang himbing daw ng tulog ko, naghihilik daw ako Ang ng lakas sa pagkalakas-lakas. hilig. O sabi ko, hayaan mo na, siguro sa sobrang sarap ng tulog. So anyways, ayan, so balikan lang natin yung mga nangyari kahapon. Sa immigration, palabas ng Israel, walang ka-question. And then, papasok naman ng Egypt. Maganda doon, parang merong assistance Sa nang tao. binigay sa atin. So doon pa lang sa loob, nandoon na yung ang mga from Philippine Embassy. As in sila nag-assist sa atin. Yes, tapos may nag-a-assist na, ano tawag doon, na agency. So sila na ganun lahat, yung passport, ganyan. So paano ba kami nakapasok? Ito yan, naging madali sa atin because, or sa aming lima, kasi tatlo sa amin kasama si Doc, meron kasi tayong valid na multiple entry visa ng Japan. ng Japan. And then yung isa naman, UK, and then yung isa naman, residensya ng Riyadh. Saudi Arabia. So, yun. Balikan lang namin ng Bereneta, konting-konti lang. Alam nyo ba na noong January lang namin nalaman na pwede palang pumasok sa Egypt using multiple entry visa ng Japan. ng Japan. But that time, just to make sure, nag-email ako sa Philippine Embassy. And then, ang sagot nila sa amin, try kong hanapin, nalagay namin dito, parang ang naging highlight kasi sa akin, pwede naman, pero dapat merong tatak ng Japan, Japan, oo. yung passport mo, yung new New passport passport. mo. At that time, bago pa lang yung passport natin. And then, alam nyo yon nung naalala nyo ba nung nag-live tayo? May mga countries na pwedeng pumasok na merong Japan, Japan visa. visa. So, for sure, alam nyo na yun, sa Tbilisi, yun yung ginawa natin. Pero, alam nyo rin ba, na kailangan pala, may tatak kayo sa new passport. Ang problema sa atin, bago yung passport natin. So, kailangan namin matatakan ulit ng Japan visa. Para if ever pupunta kami ng mga countries na pwede yung Japan visa na multiple entry, makakapunta tayo. So, baka pupunta kami ng Japan, it's either baka hindi na namin i-vlog para lang matatakan kami, o kung i-vlog man namin, dalawa lang. ROI vlog lang. Doon namin nabanggit na kailangan nating mag-Japan para lang matatakan tayo. Kahit hindi na natin i-vlog yung Japan natin. Kasi ito yung plano natin mag-Egypt. So, hindi pa siya pwede. That's why, nauna yung Israel. Tingnan nyo naman ang pagkakataon. Diba? Nakapunta tayo ng Israel and now, nandito tayo sa Egypt nang hindi natin sinasadya. So, ano sila? So, yun yung naging requirements natin. So, super smooth naman. And then, lahat na ang nag-ayos na nga ay yung Philippine Embassy. And then, nag-quick stop tayo para sa pagkain, kumain tayo. Dahil ang magiging biyahe pa uli natin papunta rito ng Cairo ay 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. Ang nakapagpahaba ng biyahe namin, grabe siguro, lagpas 20 yung checkpoint. Bago makapasok sa mainland na Cairo o mainland Egypt, kasi parang ano kasi siya, merong hati-hati kasi yan. So doon sa Suez Canal or tama ba, Suez River. Yun. Basta yun na yun. Doon yung last na natin na security. And then, ayun. So, naging smooth naman sa atin kasi nga sa tulong ng Philippine Embassy. So, sa totoo lang naman, ang hiniling lang natin na tulong sa Philippine Embassy, nung nandun pa lang tayo sa Israel, yung sana lang may sumundo lang sa atin dun sa border. Kasi nga, hindi pa namin alam kasi hindi naman namin to na-research biglaan. So, yun lang talaga hiningi namin tulong. So, lahat ng nangyayari ngayon, extra na lang na pinakain tayo. Tapos ngayon, mag-stay pa tayo dito sa hotel. Na hindi namin pa alam kung 1 night or 2 nights. And then, yung flight na earliest na babubuk natin ay 2 days from now. So, wala tayong choice. Kailangan talaga natin siyang hintayin. So, ngayon naman, para lang mag-round din tayo ng familiarization or first glimpse dito sa Cairo, Egypt. Labas tayo within the vicinity. Labas na tayo. Cellphone lang gagamitin natin dito sa Egypt. Kasi nababasa namin kapag daw totoong nagva-vlog, mas lapitin daw ng, yung mga... Ito yung lift nila. Thank you. Para tayong nasa aparador. Ganun. Actually, para siyang ayaw makyat. May sasakay yata.
So para siyang ano, yung doon din sa Hong Oo, sa Kong. Saan yung hotel? Yung Majestic? Jessica Austin. O, hintayin natin. O, tapos kapag lalabas ka, as in ipupush mo lang. Kaya bumaba na ulit tayo. Wala siyang pinto talaga. So kapag lalabas ka, ipupush mo lang. Di ba? And then, pakita na rin namin sa inyo yung lobby. Para kahit papaano maging familiar tayo sa Egypt. Nandito na rin lang naman tayo, bigyan na natin ng glimpse ang Egypt. Ay, nasa na ba tayo? Ito na ba? Ito na ba? Dito yata. Ayan, itutulak lang natin siya. Okay. Ayan, tapos push lang. O, diretso labas na. Diba? And then, ito na yung reception area. Hanap muna tayo ng ATM. Actually, yung community dito, ay, dito yung daan kay Doc. Ayun, let's see, Doc. Oh, freshness pa din. Freshness overload. Just woke up like that. Ito, yung area na to, ano pa siya, modern yung dating. Hindi dito yung gusto nating makita. Diba, syempre gusto natin yung Old Cairo sana. So, let's see kung mabibigyan tayo ng pagkakataong makita yung Old Cairo. Ito naman, ang daming hotels, ang daming cafe. So, dito modern pa yung mafe-feel nyo. And ang alam ko kaya dito kami nilagay na hotel, malapit daw to sa Philippine Embassy. Parang ganun yung intindi namin kagabi. Or lutang na kami. Sorry naman. Hanap lang kami ng ATM. Tapos lunch na tayo. Ngayon ang sarap din ng weather. Malamig-lamig. Kagabi nag 11 degrees. So siguro ngayon mga nasa 18 or 19. So carry pa. Ayan o. Withdraw lang muna tayo guys ha. Lakad lang tayo. Hanap tayo ng mga kainan. So yan naman. Para lang din alam nyo, may part na malinis, meron ding part na hindi masyado. O ngayon, umaraw bigla. So hindi mo mafe-feel yung 18 degrees. Siyempre sanay tayo na kapag 18 degrees, di ba malamig? Ito hindi. Medyo ano siya, mainit na. Kaunti lang yung tao. And magto-12 noon na ha. Tapos oras ng kain, wala kaming mahanapan, sarado yung iba. So ngayon, meron kaming ginugol map na mall. So kahit ano na lang muna. Kasi yung last na kain namin, kagabi pa talaga. Alas 5 pa kagabi. Bumalik tayo malapit sa hotel. Kasi naalala ni Doktora, siya pa nakaalala na ito nga pala bukas. May tao. Oh. Kahit saan na lang muna tayo. Ang ganda ng area. Ito oh. Ganda ng area. So parang mga coffee shop. Meron na tayong nakitang pwesto. So dito na lang tayo kasi yung iba pala coffee shop. So gusto namin ng heavy meal. Ano agad? Galing tayo sa gera, gusto namin heavy meal. O, dito na lang tayo. Ang ganda ng ambience, no? Nakaka-relax. Para kang nasa loob ng forest. Green, white, Oo. brown, ganon. Ito na yung order natin. Actually, malaki yung servings niya. Yung sa akin, TY Light Chicken, 417. And then may kasama na yung potato ata ito. And then may pakamatis dyan. Yung kay Enzo naman ay Boneless chicken. boneless chicken, which is 487. May potato din. Pero malaki yung sayo, no? Malaki. Malaki siya, oh. Ay, dalawa pa. Ay, hindi. Parang yung ano siya. Ano yung tawag dun sa mga inasal mo? Pecho. And then, yung juice mo, yung smoothie, 145. 145. And then, yung sa akin, yung lemonade ko ay 150. Oh, di ba? Eto, mura na to. Kasi galing tayo sa Tel Aviv. Pakiramdam ko tuloy ang mura nitong 400. Mana natin yung chicken. Ito yung chicken niya. Yung fairness, masarap ha. Grabe yung flavor. Lebanese to, Doktora. Doktora, Lebanese siya? This is a Lebanese restaurant. Lebanese restaurant. Oh. Masarap sa akin, ano siya? Egyptian and Lebanese.
Parang siyang marinated with lime and ano. Ang sarap, Salt, no? ang sarap. Grabe yung flavor. Pero baka namiss ang taga natin Oh, ito gusto lasa. talaga. Grabe. In fairness, carry na to. And we are back at our hotel. Dito lang muna tayo sa labas. Kasi kagabi nung nakita namin to, hindi namin masyado na-appreciate. Ngayon, okay naman pala siya. Maganda naman siya. Oo, ganda. Oh, nakaka-Egypt. Nakaka-Egypt. Ayan, maraming salamat po sa inyo at sinamahan nyo kami rito sa journey namin makapasok ng Egypt. And of course, maraming salamat sa Panginoong Diyos. Naligtas tayo. Nakarating dito. So, tignan natin kung ano yung mga kaganapan pa. Kasi nga, meron pa tayong 2 days dito dahil yung pinaka maagang flight na pwede nating makuha 2 days from now pa. So, ano ba? Sasayangin pa ba natin yung moment? Nandito na lang. Alam naman magbukbuk pa tayo sa room natin. Ipag-pray na natin na yung 2 days na yon, wala nang masyadong mangyayari pa na kung ano. Aberya. Kasi wala naman tayong choice. Kailangan talaga namin maghintay ng 2 days. Kasi merong mga flights na bigla rin nakakancel kasi dadaan din ng UAE. Sa Middle East. Yes. So, ang kailangan nating masakyan yung babalik tayo ng Ethiopia, which is 2 days pa from now. Yan. So maraming salamat ulit sa Panginoong Diyos at maraming salamat po sa inyo. Sinamahan niyo po kami from talaga down na down hanggang dito na ngayon mas mataas yung moral natin. Although sa totoo lang sa buong journey naman namin hindi kami pinanghinaan ng loob. Pero guys, but still pray lang tayo na patuloy-tuloy para naman din sa mga kababayan natin na iwan sa, di ba, may mga gera pa nga. Yes, oo, kasi kami kahit pa paano mas feel safe na kami. Paano pa yung mga naiwan doon, di ba? Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pa nating video. Tignan natin kung makakagawa pa tayo. Bye everyone. Bye, Keep guys. safe. God bless. Thank you, Lord.